Assalamualaikum, sugbalik Altair Flyover Underpass mga kaparmers. Isang napakalamig na umaga. Ayan, napakaganda ng panahon. Walang ulan, parang magpapakita si haring araw. Pero kahapon, grabe, walang tigil ang ulan. Parang ganito din sa umaga, pero pagdating ng hapon, ayun na, nag-alboroto na ang langit. Simula alas 2 ata yun hanggang gabi. Ako pa naman, yung style ko pag hindi tumitigil mga kaparmers, rain or shine. Ayaw kasi yung nakatingga lang sa gilid, nakapiko yung mga paa, nakaupo. Gusto ko talaga magtrabaho. Kasi ang pagkakaalam ko mga kaparmers, kahit hindi tayo magtrabaho, tuloy-tuloy pa rin ang gastusin eh. Nandyan yung mga bayarin, kumakain pa rin tayo, wala tayong karapatan magpahinga. Alipin tayo ng salapi mga kaparmers, hanggat kaya natin. Yung mga ganyang trabaho, kaya ko naman. Nag-i-enjoy naman. Nakakapagod, pero nag-i-enjoy. Kagabi, alas 6 pa lang, tulog na ako. Nagtaka si Mrs. bakit ang aga ko daw natulog. Paano? Sino ba ang di makakatulog yung nang maaga dahil nakakapagod? Ilang oras ako nakababad sa ulan. Simula alas 2 hanggang mag-aalas 6 ng hapon, babad ako sa ulan. Buti si Jen nakapayong. Siya kasi alalay ko, minsan hawahawak ng camera kung ano yung mga kukunin. Okay lang sa kanya magpayong. Ako kasi ayaw ko magpayong, kasi ayaw ko yung trabaho na makupad. Yung ano yun yung parang alimukin, ano pa, yung isa yun, yung dark tabanon, ano yun, kalimutan ko pangalan, basta matawa yan, yung mabilis sa lumipad, minsan bumabangga nga yan. Grabe, lamig, sobrang lamig mga kaparmers. Ayos lang, basta kasama, konting alak lang, kahit walang hulugan. Minsan naaalala. Uutang ako mga kaparmers, wala tayong pambili. Hirap talaga ng kapuspalad. Mapay Jara, Mapay, Mapay. Alata ako nasa likod. Tate, mapalit. Dito ako palagi umuutang. Alam niyo naman yung wala talagang walang pambili. Isang chester. Oops, padaan muna ako. Wala kasi akong hilig magdala ng pera mga kaparmers pag pumupunta dito sa mini farm. Or wala talaga akong pera, kaya hindi ako nagdadala. Minsan yung ating mga alagang aso, alam na ito eh. Ayan eh. Kasi si Dexter, pag umaga at sa kahapon, dito sa plaza na ito, nag-aabang yan sila mga ka-farmers. Kasi alam nila na mayroon akong pasalubong. Yan yung kanilang pasalubong lagi.
Lagi yung ginagawa. Marinig lang yung boses ng motor. Alam na nila yan. Tunog lang ng motor ko. Alam na nila yan. Jigger, medyo maputik na dito ng konti. Dahan-dahan. May kape naman at gatas sa bahay, pero mas masarap kong magkape dito sa ating mini farm. Iwan ko kung bakit. Siguro dito nare-relax ako. Sa bahay, nakaka-relax naman. Nandoon si baby, nandoon yung aking asawa, nandoon yung aking anak. Diba? Pero iba pa rin dito. Natrap. Hindi nakasama si hindi nakasama si Dexter kasi natrap doon sa loob. Pumasok. Kaya pala hindi ka nakasama. Umiiyak. Ayan. Nagtaka kasi ako bakit hindi kasama si Dexter kasi palagi sila magkasama. Mamaya. Hindi niya alam sa likod is bukas. Ano? Hindi ka nakasalubong? Ha? Yan na, wala na. Iyak na yung mga alaga natin. Hindi na makapasok. Ano? Ayun naman, hindi makapasok. Labas. Dito sa labas. Dito. Labas. Example. Ang kagandahan sa hindi nakakapasok yung ating mga alaga, yung pagkain ng aso, mga pagkain natin ng mga manok, ilagay natin dito. Walang gagalaw. Kasi once na bukas yan, nakakapasok sila dito, naaasar ako. Nakukulitan ako sobra. Kasi uubusin yan eh. Tutukain yan. Kawawa. Si Dexter. Sige, pasok ka dito. Jigger pala. Jigger, pasok. Pasok. Come here. Mayroon na naman dumudungaw, oh. Tingnan nga. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. 5 mga farmers. Ba't nandito to? Gagawin natin dito, tagalimlim lang. Once na mayroong sisiw, kukunin ko. Katapos ng lahat ng itlog na ito, isasalang ko na naman yung 10. Ang gagawin ko na lang dito para hindi mamayat masyado, maglalagay tayo dito ng kainan niya. Ang kanyang trabaho ay tagalimlim lang. Saan na yung iba? Anong itago? Ayan na. Black Astro by native na manok. Ito Heritage Chicken, Rhode Island Red, native na manok ang tatay. Ito mayroon na naman nagpapakita, oh, lumalabas. One, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na lang yung nandito. Siguro mga 5 days. Pag hindi mapisa, lalagyan natin ng palatandaan. Tapos sasalang tayo ng 10. Para another 10 na naman. Pagkalipas ng 28 days to 30 days. Para tuloy-tuloy lang yung pagdami ng ating alaga. Lagyan natin siya dito ng pagkain. Dito siguro. Ikaw yung natural hatcher natin. Ito yun mga ka-farmers, yung may kaagaw.
Yung itim tinanggal ko na, pinakawalan ko. Una tinalian ko doon sa ibaba. Ayun, hindi na bumalik dito. So dito muna dahil may deliver pa kami papunta ng Aboyog, Leyte. So ayun mga kaparmers, sa mga gusto mag-order dito sa Leyte ng flowers, mag-PM lang kayo. Flowers and Bubbles. Si Mrs. yung customer service niyan. So nag-deliver po kami anywhere in Leyte, unselected area in Samar. Mayroon po kaming car trunk, gusto natin i-prank yung iyong mahal sa buhay, birthday, anniversary, lahat ng occasion. Nag-deliver din kami. Pati sa cemetery, gusto nyo i-surprise yung mga nasa puntod. Bira lang. Yung isa nating native, kagagaling lang dito, oh. Nangingitlog na naman. Tatlo na yung itlog. Ihahalo ko yan doon sa styro box na mayroong ilaw. Sa sobrang busy natin, hindi ako nakakagawa ng pinaka-brooding pin. Gagawa sana ako ng brooding pin mga kaparmers. Meron ako isang video, nakita ko yung kanyang brooding pin. Yung kabila bukas. Yung kabila mayroong harang. Kung nilalamig sila, papasok sila doon. Pero once na sobrang init na, lalabas sila. Maganda yung idea na yan. Maganda rin yung nanonood tayo sa iba kasi natututo tayo. Ibinabahagi ko rin sa inyo yung aking mga natutunan. Hindi ko naman sinasabing gayahin nyo, pero at least meron tayong konting kaalaman na isinishare. Huwag nyong aawayin. Yung nanay nito halatang black asteroid. Ito pagkain. Oh, piniputan pa ako. So ayan, ihahalo natin dun sa mga sisiyo natin. Ito yung ating munting flower shop mga kaparmers. Nagbibinta tayo ng pera. Dito tag 1,000, ito 500. Pili lang kayo. Anong balita Brad? Meron kaming maliit na order ngayon. 3 pieces of red roses. Ito malaki-laki ito dahil merong chocolate, then 2 dozen of roses. Si paring dyan na yung bahala dyan. Siya yung expert. Magtatanong ko paano gawin, hindi ako tinuturuan. Ito, Flowers and Bubbles. Mag-PM lang kayo sa Facebook page. Si Mrs. ang customer service niyan. Anong balita Brad? Shout out. Shout out sa inyo lahat. Punta na kayo dito. Pagawa kayo. Marami kayong pagpipilian dito. Para sa minamahal at mamahalin pa lang. Hindi kaya Brad, pag silang lahat, marami sila. Pa isa-isa lang. Isa-isa lang. Kayang-kaya yan. Huwag sabay-sabay. Nandito yung ating mga bulaklak. Ayan. Mayroon din na saging, pampatibay ng tuhod. Kambal pa oh. Magbibihis lang ako, si Jan yan ang gagawa. Kami ni Mrs. na magdi-deliver. Okay na. Grabe. Pang-apat na siguro na akyat ng bukid ito. Malayo. Grabe mga kaparmers. Nasa gitna tayo ng mga bukid. Pababa, pataas. Yung ibang mga sidecar nakikita ko tinutulak nila. Dagat na oh.
Ito yung Barangay Buaya. Grabe yung barangay na ito, nasa gitna ng mga bukid. Pasyal ko kayo dito mga ka-farmers. Ito yung barangay ng Aboyog Leyte. Buaya, Aboyog Leyte. Pangalan pa lang, grabe. Meron dito mga bata. Assalamualaikum. Kuha ka eh. Minsan lang mahagilap ng camera. Ganito lang ito dito mga ka-farmers, pero marami kami nakikita na mga magagandang resort. Dahil gilid dito ng dagat. Walang signal nga lang. Nawawala na ata kami mga ka-farmers. Mayroon nag-uuling. Ayan. Pag nakita mo yung mga ganyan, uling ho yan. Dito na. Barangay San Francisco. Mama, grabe. Uy, naglapit-lapit ka. Good. Magkakakyat kaya tayo umaya dito? I don't know. Maglalakad na lang ako. Oh my God. Ang ganda ng motor nila. Kaya na. Sir, pwede magpakianahan kanda Alex Abina. Alex Abina. Iyan nickname Jezabel. Alex Abina po. Quiet ba tayo? Nasaan na kami? Hindi na makita. Marami na kaming tinanungan sa tao na hinahanap namin. Assalamualaikum. Bisaya. Pili na waray-waray. Tingnan nyo dere. Tapos din yung aming delivery. Grabe. Batang-bata yung kursunada ng Chinese. Chinese kasi yung aming customer. Siguro may target dito na isang lugar. Kaya gusto mag-asawa ng taga rito. Kasi ang gaganda ng mga location dito mga ka-farmers. Marami ditong resort. Ang ganda ng mga tanawin. Ayan o. Ganda. Mayroong mga beach pero di tayo makapasok dahil mayroon pa tayo mga delivery. Dahil ngayon ay Girlfriend's Day, araw ng mga jowa. Kaya nagmamadali kaming makabalik sa flower shop dahil may deliver pa kayo papuntang Alang-Alang Leyte. Makita na. Ayan o, ganda. Wow. Para bang isang paraiso. Kung napapansin nyo mga ka-farmers, ay halos wala tayong mga motor na nasa lubong.
Ay, Malagikay. Ang ganda ng mga rest house nila dito. Yung mga bahay dito parang walang mga tao. Parang pinupuntahan lang pag mayroong mga okasyon. Ito, anong nakasulat dito? Mayroon ditong Malagikay. Papunta sa baba. Malagukay. Siguro ang mura ng isda dito. Wow! Ang ganda. Ano meron dyan? Bakit may pader? Wow! Paakyat na naman. Sige, oh. May nasirahan. Natanggal yung isang bolt. Yung bolt ng tapalaw doon natanggal, mga kaparmers. Kaya kailangan kondisyon pag pupunta dito. Pababa na naman, parang Lawrence Coaster. Nagugutom na ako, mga kaparmers. Anong meron dito? Parang maganda siya. Dito. Dito. Wow! Ang ganda. Daming bundok, oh. Dahan-dahan lang. Napakahirap, mga farmers. Ramdam ko ang kanyang pagod. Oh, grabe. Magsasaka, mga farmers, tapos akyat pa ba dito. Mayroon pang dala na parang bag. Hirap niyan, mga farmers. Akyat na naman. Agay, oh. Ay ko po yan, mga farmers. Tinitimpak na naman yung bukid. Minimina, oh. Isa yan sa pinagkaka-interesan ng mga ibang lahi dito sa Pilipinas. Yan, lalo na yung isang magandang umaga, mga farmers. Ito yung pinapa-grass cutter natin. Ayan si Uncle Nali, kapatid ni Papa. Siya yung nag-grass cutter. Sabi niya, siya yung babanat. Ayan, umaga pa lang. Alas 5:30 pa lang siya dito. Tinuka yung ating plastic, mga farmers, habang hinahawakan ko. Mga pasaway yung ating alaga. Ubos yung pagkain ng ating aso. Babalik na lang ako mamaya para kumuha ng pagkain ng aso. Maganda yung pagka-grass cutter, mga farmers. Hanggang lupa, oh. Talagang sagad. Matagal tumubo ang damo nito pag ganito. Yung ating gasolina na binili, bali 350. Yung ganito, isang rolyo para sa grass cutter na nylon o tansig, 85. 5% para sa mga native. Pag busy tayo, mga ka-farmers, commercial feeds ang ating kasangga. Mabilisan na pagpapakain dahil maroon tayong delivery papunta sa Palolete at saka Campitic. Malapit lang din sa Palolete, doon banda sa may MacArthur Park.
Sandali lang. Okay? Sandali lang. Meron akong favor sa'yo. Bugok. Ito hindi umaalog. Meron kasing bugok na hindi umaalog mga kaparmas. Bugok. Bugok. Ito ang kapalit. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, meron pang dalawa doon, 11 na itlog yung kapalit. Ito hindi umaalog. Try natin mga 3 araw. Pag hindi mag-hatch, tatanggalin ko na to. Ayan yung bago niyang dililim. Yan yung bago niyang lilimliman mga kaparmas. Para maging sisiyo. Yung kanyang mga lilimliman na mga sisiyo, nandoon na sa ating styro sa may sisiyo. Hello? Ano? Okay, sige. Okay, sige. So, ayan mga kaparmers, tumawag si Mrs. Kasi kanina ko pa inaantay si Janjan. Katulad kahapon, di off niya. Tapos ngayon, Lunes. Excuse me. Umaga pa lang, nandito na yan. 6 AM, 7 AM, nandito na yan. Ngayon, nagtataka ko, 7:18 na, wala pa rin. Kaya, sabi ko kay Mrs. kung tumawag, wala naman. Pero ngayon, kare-receive lang daw ng message kasi hindi daw siya nakapag-wifi kasi walang piso wifi sa kanila kasi hindi gumagana. Ngayon, meron siyang message sa tanggap galing kay Janjan na pupunta daw ng albularyo dahil nga, iwan ko, parang may pumasok ba sa kanyang tinga. Yan ang sabi. Iba sa atin, meron mga ibang tao hindi naniniwala sa albularyo. Pero si Janjan, naniniwala sa albularyo kasi basta yun na yun. May mga tao naniniwala, may mga tao hindi. So malilit siya, papasok siya mga alas 12. Walang kaya no choice tayo kundi bumalik sa bahay, magbihis at gumawa ng order. So iwan ko muna dito si Uncle, sasamahan ko sana dahil nag-grass cutter siya, sabayan ko sana, pero wala tayong magagawa dahil may emergency si Janjan. So ayun mga kaparmas, kailangan ko pumunta sa flower shop para ma-deliver yung para sa palo at kampite yung delivery. Mag-message na mga kaparmas kung nandito kayo sa Leyte, mayroon kayong mahal sa buhay na gustong regaluhan ng flowers, cake at kahit ano pa na yung request, pwede namin gawin at kayo nang bahala sa bayan. Pauwi muna ako sa bahay, magbibihis at saka gagawa ng flower bouquet. Ito yung sinasabi mga kaparmers, pag magninegosyo tayo, siguraduhin natin na yung ating negosyo kaya natin patakbuhin kahit wala yung ating trabahador. Katulad ngayon, si Janjan, yung ating trabahante, mayroong emergency, hindi siya makakapasok. So ako mga kaparmers, ako yung gagawa, ako din na mag-deliver. Kaya kong patakbuhin yung aking munting negosyo kahit wala akong trabahante. Nandun si Uncle, nag-grass cutter, iniwan ko muna, babalikan ko na lang mamaya. Mga siga, mga lokal, mga farmers, nandito sa gitna ng kalsada. Dito din sa gilid ng kalsada, pinalinisan nila yung kanilang puno ng saging mga kaparmers.
Ayan. Ang bayad dito is nasa 500 bawat tao. Ito mga ka-farmers, natatapos ko lang ginawa. Ito yung 2 dozen red rose. Nagkakahalaga lang yan ng 800 to 1,000 ata, mga 800 to 850. Si Mrs. kasi ang nakakalam. Ito loaded mixed flower, 1,000 halo-halo. Yan ang gusto ng customer. Mayroon siyang gold, mga twigs, mga pampaganda ng mga gold. May blue, may fuchsia, pink. Yan po. Ito yung naka-promotion. Kung hindi ako nagkakamali, 850. 2 dosina na mga farmers. Ayan. Isang malaking bukid na. Siyempre, hindi pa kasama ang delivery charge.